Yun na, isang rainy afternoon ride na naman mula sa afternoon riders katulad ko. Hey! So it's a Sunday today. Time check 3:55. Alas 3:55. Ang meeting alas 4 sa Palapala. 3:55 dito pa ako sa tanghari. Nice one. Ano tayo lilipad? So meron kasing meeting yung ating motorcycle group today. So ano lang, attend lang tayo kasi it's been a while. Grabe. Ilang anong tawag doon? Ilang charity rides, ilang bonding rides, ilang meeting hindi natin inatinan. Busy tayo eh. So tingin ko okay lang naman yun. Hindi man nila papaluin sa pan. So take natin itong opportunity tayo dahil nakalibre tayo ngayon. Dahil actually hindi libre eh. May mga gusto sana akong gawin sa bahay pero parang pantanggal stress dito. Noong nakaraan nag-recovery rides tayo kasama si best friend Edgar. Ngayon tayo muna kasi hindi siya kasali sa grupo na yun eh. Nakakatawa yung recovery rides ko yun, no? Last time naka-Innova. Last time kumain tayo sa Mr. B, Mr. Bulalo sa Imus. Ano lang tayo ngayon? Riders errands. Yes. Hindi kasi so today ang plano ko puntahan is yun na yung aming group monthly meeting plus merong tag dito event ba tawag doon or tambike lang din mga naka ADV 160. So red lang din tayo kasi by next month, first week or second week next month, oras na ng maintenance ito ng ating ADV 160 na ang pangalan ay Milestone. Okay, kailangan natin makatagos. Talian natin ng konti. Nakakahiya. Minsan tayo late pa. Malapit tayo. Mga 5 minutes na lang pala. Ay, salamat. Asphalt overlay. Ang pag talaga ito, pag asphalt to, nakakakalma talaga eh. Ganda naman ng kulungan ng aso na yan. Maganda pa sa bahay ng tao. Hoy, bakit? Traffic din dyan? Wala bang solustan? Sa tayo rito. Mga bus kasi nasa unahan eh. Tara. Okay, abot tayo ng grace period 15 minutes.
Uy, wag mong ipitin. Don Aldrin. Tapos dito, kakanan dito. Dito na ang aming meeting place. Ba't wala? Oh my God, nagpalit sila ng venue. Basahin natin ang text. Patay, nag-ano pa tayo, nagmadali pa tayo. Nag-change venue ata sila. Saan si Roger? Palagi ko na itong motor dito eh. Baka lang. Tayo pa lang. Tayo pa rin. Okay. Park ko lang. Alright, so tapos na ang ating meeting with the URCP family. Ano naman tayo? ADV 160 event sa may The Bike Shed. Saan ang U-turn dito? So walang U-turn slot dito. Wala talaga. Saan yung U-turn? Ay, doon yung U-turn slot. Okay. Here we are, U-turn slot. Tama ba itong pinasukan ko? Hirap naman dito. May mga barrier na ano, puti. Hindi kaya kumanan. Baka naman pwede. Okay. Pasok. So, yun. Ang inilingkod ay ngayon ay isa na pong officer sa aming motorcycle group. Sergeant at arms daw ako. Magpanatili ng kapayapaan. Wow. Samantala pa nag-aaway-aaway sila, nagmakuha na ako ng popcorn eh. At nagabasa ng GC. Isa rin akong makulit na hindi nag-chat, hindi ko paramdam. Well, at least ngayon nagparamdam ako, nagpunta ako ng meeting. And of course, with that, siguro dapat pakita rin natin na tayo. We're active and we support the group. Hindi naman yung sabi lagi ng ng aming officer.
Um, Medyo nakakatakot lang kasi dito yung maraming ano eh. Maraming mga agaw ng motor. Yeah. Ingat na lang tayo. Grabe, nagdala ako ng ano mo yun, nag-uniform ka. Nagdala pa ng reflectorized vest. Sa huli, kapote ka lang din eh. Tuloy-tuloy kasi yung ambon. So yun, well, konti na naman yung viewers ko, tsaka mga nakasubscribe sa akin. Pero guys, if you want to join United Riders Club Philippines, search lang sa Facebook, chat lang kayo. Pwede sumali. Pero don't expect na katulad ng ibang grupo kami na ano pagandahan ng motor. Hindi po kami ganun. More na charity, helping those in need. Of course, meron ako mga ka-member na kasamahan na mahilig mag-rides. August 20, 10 PM mula Gentry, ride sila puntang Baguio. Sunday na ang uwi. So meron naman mga rides, meron na mga special rides sa katulad nun. Pero yeah, the main purpose of the group is to help others. Yun yung isa sa main reason ba't ako sumali. Di man ako laging present physically, pero I always find a way to contribute in helping communities or those in need. Yan, so ngayon Dasma pa rin tayo, or hindi silang nakatato. Hindi ko sigurado pero tignan natin. Okay, daanan tayo. Ano ba to? Wala, nakalagay kung silang na eh. Taga Cavite pero di alam eh, no? Dasmariñas pa rin. Okay, Dasmariñas pa rin. Oo, Dasmariñas nga kasi meron pa rin nun eh, Center Island. Alam ko na silang wala ng Center Island eh. Marami pa naman tayong gas. Patipid naman itong motor natin. 3 bars pa. Pag uwi na lang magpapagas. So alas 7 overtime yung meeting namin kasi medyo nagkasiyahan sa pagkukwentuhan. Sharing of knowledge and what's up, anong pinagkakakitaan, bukod sa mga agenda namin sa meeting, update, ano mo yun, joke time sa mga member din na na hindi, ewan ko ba, kakaiba, hutang din bayad. So okay naman, kagaya ng sinasabi ng grupo, ang goal is makatulong sa nangangailangan. Pero huwag naman sana abusuhin. Yung utang di magbabayad, ano pa naman klase yun? Tapos di na-attend dahil di makabayad. So hindi mo magandang example yon. We do not encourage utangan sa grupo. Katulad na natutunan ko sa church, huwag tayo mag-utangan kasi yung utang hindi yan pagkitiwala sa kalooban ng Lord. Yung karaniwan sa utang nagkakaroon ng siraan ng siraan sa grupo or sa pagkakaibigan or sa pamilya. Walang exempted lahat basta utang naninira talaga yan So ang maganda is tulungan na lang, magsabi na kailangan ng tulong, and then tanggapin kung anong tulong ang maibibigay, magpasalamat. Tayo naman kung meron, di tumulong sa abot ng ating makakaya. Sabi sa Bible, God loves a cheerful giver. So hindi lang giver sa church, sa offering ng simbahan, kundi giver din sa pagtulong sa kapwa. No? Nung araw, wala naman din ako makitulong sa iba Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil medyo nakaluwag-luwag sa ating pamumuhay. Nabiyayaan tayo ng medyo maayos sa trabaho.
Yung kasama ko mahusay din sa pag-set ng goals. So na-meet natin, dapat tinutulungan tayo ni Lord. So yun, tulong tayo sa kapwa. Masarap maging kapwa. Check ko lang yung ating mapa kung saan dapat tayo. Wala akong wala akong plastic ng yelo. Maganda sana may plastic ako ng yelo eh. So pwede na siguro itong ilagay. Ano to? Okay, sa ano. Sige, tabi ko na lang. Pagkalagpas ng Petron yun eh. Ito, Petron na nga. So dito, sa Kenny Rogers, kakaliwa tayo. Sabay natin yung nakaklik. Kabit ko na kaya yung cellphone ko dito. Mahirap na eh. Maligaw. First time ko na ito biga. Meron palang lusutan dito. The Dogs Pa in Hotel. Isa. May dogs pa na pala rito ngayon. Tago tayo sa mga puno. Ay, wala tayong mahintuan ah. Tayo banda. Diretso lang. Ayos wala dito dumaan ah. Stoplight lang. Kung may stoplight to, ibig sabihin maraming dumadaan dito. Okay, ito na yung ano. Ito na yung ang tawag to, sea oil. Dito yung ano. Dito yung kapunta Laguna, San Pedro ata. Ano ba yun? Hindi, San Pedro. Hindi, meron dyang falls eh. May pinuntahan yung kasama ko dyan dati. Tapos kailangan ko daw kumanan. Hindi pala dumiretso. Kasi one way. Okay, one way. Tapos kaliwa. So pag diniretso mo yan, guys, ano yan, Cafe Agapita. If my memory serves me right, yeah, Cafe Agapita yan. Or hindi, doon pa ata sa kabila. Walang yung Cafe Agapita. Yan, cool dun. Very good location para mag tambay din.
for ano couple. If you want hindi maingay na location na lugar. Or if mali ako, baka dito yan. Okay. Malapit tayo. Diretso pa daw sabi ni Google Maps. Ito yung court ng ano. So parang ito yung sentro. Dito yung mga McDo. Okay, dalawang kanto na lang. Kakaliwa na tayo. Dito. Ito the bike shed. Parang wala naman. Ang konti lang din ang ano nila. Nahiya. Pero sige. Balik. Entrance. Dito daw ang entrance. Uy, nice. Saan kaya pwede bumaray? Doon na lang ako. Tabi ng mga ano. Okay guys, dito tayo ngayon sa The Bike Shed, Silang, Cavite. Ganda rito, solid. For riders talaga siya, for town bikes, and meron din siya na shop. Galing dito. Medyo pangit lang yung timing pagpunta rito kasi maulan. Pero dun sa likod puro big bike. Galing. May CF Moto, may Yamaha, galing. So meron tayong ditong in order ko Spanish latte. Asan yung course ko? Tanong ko yung croissant ko muna. Tapos electric fan. Sobrang comfortable. Chat lang tayo, update tayo sa ating kasama. Tapos meron pa ditong Harley Davidson. Ganda. Championship. Harley Davidson nga ba to? Well, wala naman yata bang Harley Davidson na motor na ganito ang design. Galing. Please do not sit on this motorcycle. Nice. Okay. Alright. Thank you Army Navy. Ito pala tayo bilhin ng burgers. Army Navy tayo bilhin burger. At galing tayo sa The Bike Shed.
Baba siguro natin ng konti itong ano, itong ating 360. Thank you Lord, tumigil yung umbon. So tignan natin kung ano yung Army Navy, kasi papagalitan ako ng asawa ko kapag masyadong mahal tapos pang midnight snack lang naman. Pero yun na yung choice ko sana eh. May McDo pala rito, hindi, may McDo din naman sa Daang Hari. Lamig. So ano to, Silang Bayan ba to? Lugar na to? Uy, banda. Baka may studio rito. Oh, hi. Ito ba yung ano, munisipyo? Oh, parang ito yung munisipyo na Silang, oh. Nice. Yung simbahan. Masarap sana kung maaga ako nag-rides, no? Para hindi madilim. Pero wala eh, ito lang available time natin eh. That's why we're called the afternoon riders. By the way guys, if it's your first time watching my videos, ito yung ating mga content, rides, short rides, long rides, travel, adventure, leisure, kung meron man, luxury, family outing, yun, lahat yan. Para for the memories, para may remember. Okay, Paredes Funeral Home. Pag dito pala ikaw ay isang racer eh, mayroon ka na agad punta na bahay. May kakaliwaan daw dito. Yan siguro yung kakaliwaan yung nilabasan ng motor. Dito. Alfresco Dining. Uy! Uy! Yun pala yun. Ang laki na ng kalsada rito. Ang galing. May lalat ako daan dito. Yun ba yung ano? Oh, yun na yung pagkapi-agapita. Nice. Okay. Dati kasi guys, ang liit ng kalsada rito. Sobra. Kasi ito yung Cafe-Agapita pala. Yan. Nice. Liit ng kalsada rito, mas liit na kalsada pati doon sa main. Ngayon malaking highway na siya. So hindi lang pala funeral homes yung Paredes, meron din sila memorial chapel. Meron para sila Samson. Ito yung tamang size ng kalsada rito. Or hindi, mas malaki na ata to. Hindi, ganito yung size nun. Hanggang makalabas ng Aguinaldo. Yan. So guys, ang mangyayari, Lucio's Cafe and Restaurant. Galing. Meron pang Eli Works, Automotive Specialist. Ano ba to? Stop? No right turn on red signal? Or pwede naman ata. Dito na yung Army Navy eh. Padulas yan. Okay. Army Navy. Meron bang ano dito? Meron bang take out dito sa Army Navy? Ayun, meron.
Classic burger. Dito na tayo. Please order when Ay, ready. po, good evening, Madam Clark. May take your order po. Ay madam, classic burger lang po. With bacon and cheese na, sir. Aha. Cheese lang. Cheese lang po. Opo. Any additional, sir? Yun lang po. Ano the payment nila? Cash. Any discount ID po? Wala po. Next na lang sa for payment. Thank you po. Thank you. Magkano po? 5 pesos sila, sir. Thank you. Okay. Dito natin kukunin yung order. Okay, so waiting tayo ng order natin. Grabe, nag-evict pa rin yung boses ko rito. Dapat pala binabaan ko pa yung gain. Pero okay lang. Yan. So di tayo sa Army Navy. Waiting ng pickup. Okay. We're on our way home. Medyo matagal lang mag-serve si Army Navy, pero siguro din maraming tao. Pero yeah, let's go home na. Prince Hotel Silang. Medyo paspasan natin ng konti pa uwi. So yun, that concludes our afternoon to evening rides. Sa mga sumama at nakarating sa part na to ng video, maraming salamat. And I hope you enjoyed ano man yung nakita at napanood sa aking channel. So this is one of the videos that says and will tell you that if there's a will, there's a way. Kasi ang ulan kanina parang half-hearted na naman ako kasi sabi ko mukhang maliligo lang ako sa ulan pero naisip ko tuloy mo na, Andrew, nakakabit ka na yung pagdating ko kanina sa the bike shed, nakakala ko may mga ATV 160 group doon. Wala naman ako naabutan. Doon na-realize na na minsan pinag-aadya din ng Lord na
Hindi mo makuha lahat ng expectation mo. Kasi mas madalas, mas maganda yung plano niya. Ang ganda lang kasi nung nagstay ako doon, nakaka-relax lang. Number 1, nare-relax ako. And then, number 2, may nakita akong magandang spot na pwedeng puntahan. Kaysa pumunta ka pa sa malayo. Diba? So ito yung entrance ng Kaalax. Lo, nag-green saglit tapos go na naman. Ay, stop na naman. Why? Bilis naman ng relyebo. Oo, bilis ka ng relyebo. So, hindi tayo mag-UTS. Yung UTS, yun yung parang bypass road from Aguinaldo Highway to Governor's Drive papuntang Paliparan Road. Di tayo dadaan doon kasi there have been news of criminal activity there. Iwas tayo ron. Dito tayo sa maliwanag sa Aguinaldo Highway. Number 1, maliwanag dito sa Aguinaldo Highway. Number 2, yun nga, medyo mas safe, medyo. Siyempre lahat naman yan may danger eh. Pero at least dito maliwanag. You can act, you know where to run kapag ka may mangyayari. Doon wala eh. Cornered ka rin eh. Dulo-dulo lang talaga eh. Back in Dasma. Alright. So next week, or next upload natin, papanood nyo yung aking rides, Casablanca rides. God willing, tuloy tayo ron. Sa Tanay, Rizal. Nakakatawa kanina, daming big bike. Mga tagron. Ano ba tawag doon? Scrambler? Pero meron ding CF Moto, adventure bike yun eh. CF Moto 800 ata yun. Laki. Oo, 450 lang, masaya na eh. Pero yun, mas malaki. Meron din mga XSR. Meron din naked bike ng Yamaha eh. So, may nakakatawa lang kasi Team Blue ata ron. Tapos ako Team Red, Honda. Ito naman kasing ADV 160 eh, naglagay ng tambike dun pero wala naman sila dun. May nabutan ako, naka ADV, isa lang. Tapos hindi naman mukhang group member ng ADV 160. Or baka ganito, baka mali yung pinuntahan kong the bike shed. Pero wala namang iba eh. Yun din yung naka-hyperlink sa post nila eh. Well, sabi ko nga, it happens. Di man natin nakuha yung gusto natin. Okay lang. Nakapag-content pa rin naman tayo. And okay naman yung rides natin. Ang importante, safe, enjoy. Ano yun eh, quality time, quality people. Okay naman yung mga nakasama natin sa QRCP. Not the best, but better among the rest. Nice! Malinyahan. Ganda ng gawa ng Dasma, maliwanag oh.
Pagdating daw ng Imus tsaka Bacoor, napakadilim. Pero of course, hindi mo naman masisi, may kanya-kanya silang priority. Pero dito, sa Dasma, mangyayari talaga niyan. Less accident pag mas maliwanag. Kasi doon pa man, dito talaga marami na babangga sa Center Island. Or nagkakabanggaan dahil walang Center Island. So presence of mind lang ba nagmamaneho? Yan ang importante. Presence of mind. And of course, ang mas importante, yung humihingi ka ng protection sa kung may kapal. Imagine, may plano sa'yong masama yung demonyo. Pero dahil lumapit ka sa Diyos, na yun na talaga ang gusto niya, lumapit tayong lahat, naudlot or na iwasan yung aksidente. Maybe some of you will say na si Drew Wrights PH syadong spiritual. Di po, realidad po yun. Kalungkot man sabihin, marami nang nangyari na maiwasan sana kung ang tao ay lumalapit sa Diyos. Metrogate, Dasma.